Purihin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Magandang araw sa inyo. Minsan, mayroong isang taong nagtanong ng ganito, ano ang buhay? Ang Biblia ay may sinasabi tungkol sa bagay na ito. Ano nga ba ang buhay? Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, ang sabi mga kapatid ng Biblia, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw, sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagdakay napapawi. Para kay Santiago, ang buhay ay tulad ng singaw, sandaling panahon nandito, pagdakay nawawala. Si Apostol Pedro, sa Kapitulo 1, versikulo 24, ay may sinasabi din, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Ang buhay ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak na nalalanta. Gayon din sa aklat ng mga awit, 78, versikulo 39, ang sabi ng Bible, at naalala niyang sila'y laman lamang, hanging dumadaan at hindi bumabalik. Ganyan ang buhay ng tao. Dumadaan lamang, mga kapatid, sa mundong ito. Kaya, makamtan man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito, tayo na ang maging pinakamayaman sa mundong ito. Wala rin kwenta, wala rin saysay, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat sinasabi ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36 hanggang 37, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat ano ang ibibigay ng tao katumbas ng kanyang buhay? Mga kapatid, ang buhay sa mundong ito ay hindi po pangmatagalan, hindi permanente. Kaya nga po, habang may lakas tayo, habang may magagawa tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Sa Kanya, ang totoong buhay, nasa kamay ng Diyos, ang totoong diwa ng buhay. Sana po, napagpala tayo ng mga salitang ito ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Maaari po kayong magtanong, mga kapatid, sapagkat walang tanong na di walang sagot sa Biblia, pagkat ang salita niya ay katotohanan.